Noong February 26, 1984, ang buhay ng 19 years old na si Donna D. Maco ay brutal na tinapos. Ang kanyang mga labi ay natagpuan sa isang mababaw na hukay. Pero sa loob halos ng 4 na dekada o 40 years, nanatiling lihim ang katotohanan sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito. Pero dahil sa makabagong teknolohiya at DNA, natapos na sa wakas sa pagiging cold case nito. Samahan niyo ako at panoorin natin at sabay-sabay nating tuklasin kung bakit inabot ng 4 na dekada bago ito nalutas at anong ebidensya ang tuluyang nagbunyag ng katotohanan. Kamusta? Ako po si Ces, ang inyong Pinoy crime documentaries, Tagalog narrator. Ako ay nagbabahagi ng mga totoong crime stories na isinalin sa Tagalog. Kung mahilig ka sa mga true crime kagaya ko, like, share, subscribe sa aming channel. Nadalhin tayo ng kasong ito sa East Windsor, isang bayan sa Mercer County, New Jersey, USA. Kilala ito sa tahimik nitong suburban na kapaligiran at malapit na lokasyon sa mga pangunahing lungsod tulad ng Trenton at Princeton. Kilalanin natin ang biktima. Si Donna D. Maco ay ipinanganak noong October 16, 1964. Anak siya ni Betty Lou D. Maco at Ronald Dwayne D. Maco. Noong 1969, ipinanganak ang kapatid ni Donna na si Julie. Nagkahiwalay ang kanilang mga magulang at muling nag-asawa ang kanilang ina. Niyakap naman ni Donna at Julie ang kanilang bagong buhay kasama ang kanilang stepfather at mga anak nito. Masayahin at puno ng sigla si Donna. Nahihilig siyang manahi at magluto. Pagkatapos niya ng college, nangarap si Donna maging isang modelo. Nagtatrabaho naman siya bilang legal secretary ng mga panahon bago siya mawala. February 26, 1984, isang ordinaryong Sabado ng gabi para kay Julie na 14 years old noong mga panahon na yon. Napansin niya ang kotse ng kanyang 19 years old na kapatid na si Donna na nakaparada sa labas, indikasyon na nasa bahay ang kapatid niya. Bumaba siya sa basement kung saan nakatira si Donna para makipag-bonding. Nanood ang magkapatid na nakakatakot na pelikula ng ilang oras hanggang 2:00 na madaling araw. Pagkatapos ay nag-decide na si Julie na umakyat at matulog na. Natutulog din sa itaas ang kanilang ina na si Betty at ang kanilang stepfather. Yun na pala ang huling beses na nakita ng pamilya si Donna ng buhay. Kinabukasan kahit linggo noon, sinabi ni Donna sa pamilya nung nakaraan na pupunta siya sa trabaho niya para tapusin ang mga hindi pa niya natapos sa pinapasukang law firm. Noong oras na ng hapunan, napansin ng pamilya na wala pa si Donna kaya't bumaba si Betty sa kwarto niya sa basement para i-check kung nandoon na siya. Pagpasok ni Betty sa kanyang kwarto, napansin niya na magulo ito at nang suriin niya ang mga gamit, nakakita siya ng isang damit na may mantsa ng dugo. Kinabahan na si Betty na maaaring may hindi magandang nangyari kay Donna kaya tumawag siya ng mga pulis. Agad na pumunta ang mga pulis at sinuri ang basement. Nakahanap naman sila ng mga fingerprints malapit sa isang mesa at mayroon ding mga bakas ng fluid sa kwarto. Malalaking clue sana ito na maaaring magturo sa suspect at sa kinaroroonan ni Donna. Nagsagawa sila ng malawakang paghahanap at sinuri ang napakaraming records at kinausap ang mga residente sa lugar, umaasang makakahanap ng anumang lead sa kaso. Pagsapit ng March 1984, natagpuan ng mga pulis ang itim na 1979 Chrysler na kotse ni Donna sa gilid ng Millstone Road malapit sa isang sewer plant, halos 1 milya lang ang layo mula sa kanilang bahay. Pansin din nila na nakabukas ang 4 na pinto ng kotse. Agad naman nilang chinek ang loob ng sasakyan at napansin nila ang mga mantsa ng dugo sa kisame at upholstery ng kotse. Nakita rin sa loob ang brown leather na pitaka ni Donna na kompleto pa ang mga laman kasama ang mga pera, credit cards at driver's license. Agad na sinuri sa laboratory ang DNA na nakita nilang dugo sa kotse at sa kwarto. Sa kanilang pagsusuri, nakita nila ang DNA ng isang lalaki sa damit ni Donna na natagpuan sa bahay nila. Positibo naman ang mga DNA na nakuha sa kwarto at kotse ay kay Donna. Ngunit may isa pang DNA ng lalaki ang nakita. Sapat na sana ang nakuha nilang DNA para matukoy ang salarin. Pero na mga panahon ng 1980s at 1990s, ang technology ng DNA ay nasa initial stages pa lamang.
Kaya nahirapan ng mga pulis magkalid sa kaso at naging cold case ito. Kahit walang gaanong resulta ang investigasyon, hindi isinara ng mga investigador ang kaso. Umaasa silang balang araw ay makakahanap sila ng matibay na ebidensya upang malutas ang pagkawala ni Donna. Noong 1987, 3 taon na ang lumipas pero wala pa ring lead sa kaso. Lumipat na ng tirahan sina Betty at Julie, umaasang makakapagsimula sila ng bagong buhay. Sa kasamaang palad, pumanaw na rin si Betty noong taong 1990 na hindi man lang niya nakita o nalaman ang nangyari kay Donna. Sa kabila ng kanilang pagsisikap, nanatiling cold case ang kaso hanggang lumipas ang 5 taon. April 2, 1995, isang Boy Scout troop leader ang tumawag sa mga pulis matapos niyang matagpuan ang isang kalansay na may damit pa. Sa kakahuyan sa may George Davison Road, Cranberry, halos 1 milya lang ang layo mula sa nakitang sasakyan ni Donna. Nakabalot raw ang kalansay sa isang carpet at itinago sa mapunong lugar. Nakumpirma naman sa pamamagitan ng dental records na ang katawan na nakita ay kay Donna D. Maco. Sa autopsy, nakita na nagtamo si Donna ng pinsala sa ulo na unang inakalang tama ng bala, pero hindi matiyak kung tama nga ng bala ito. Sa pag-iimbestiga muli ng mga otoridad, ito ang kanilang konklusyon. Ang huling lugar kung saan nakitang buhay si Donna ay sa kanyang apartment sa basement, sa mismong bahay kung saan kasama niya nakatira ang kanyang ina at stepfather, kapatid na si Julie at 2 stepsister. Pasok na daw sana siya ng trabaho noong hapon na iyon sa isang opisina ng abogado sa Cranberry, ngunit nang hindi siya makauwi ng gabing iyon, ipinagbigay alam na ng pamilya Maco sa pulisya. May ilang ebidensya naman na posibleng dinukot siya mula sa kanilang bahay, ngunit hindi na idinitalya ang mga natuklasan ng mga investigador. Isang kapitbahay naman na malapit sa pamilya Maco ang nagsabi na tinanong siya ng pulisya kung may napansin siyang kahinahinala noong madaling araw na nawala si Donna. Sabi ng kapitbahay madalas daw may mga bisita sa bahay, ngunit wala siyang nakita kakaiba noong araw na iyon. Samantala, kumuha ng psychic ang pamilya para tulungan ang mga pulis malutas ang kaso. Nag-hire rin ng pamilya ng mga private investigator at ginastos ang lahat ng kanilang ipon sa paghahanap sa kasagutan sa pagkamatay ni Donna. Nilapitan nila ang isang sikat na psychic mula sa Nutley, New Jersey na si Dorothy Allison. Mayroon raw siyang mahigit 27 years na karanasan sa pag-iimbestiga ng 400 na kaso ng pagpatay kasama ang pulisya. Hanggang sa tumigil na ang investigasyon at nanatiling cold case na naman sa pangalawang pagkakataon. Lumipas pa ang maraming taon, sinubukan ni Julie na magsimula ng bagong buhay. Nagpakasal siya at nagkaanak ng 3, pero hindi pa rin siya tumigil sa pag-asa na makamit ang hustisya sa pagpatay sa kanyang kapatid. Sa kabila ng mga ebidensya, nasa cold case pa rin ito at ang suspect ay hindi pa rin nakikilala sa loob ng halos 40 years. Hanggang noong February 2022, halos 40 years matapos ang pagpatay kay Donna, ipinag-utos ni Mercer County Prosecutor Angelo Onofre ang muling pagbubukas ng cold case ni Donna. Ang humawak ng kaso ay ang Office of Public Integrity and Accountability Central Regional Cold Case Task Force gamit ang mga makabagong forensic techniques. Malaki ang naitulong ng modernong teknolohiya ng DNA para magkaroon ng bagong liwanag ang kaso. Ang muling sinuring ebidensya ay tumugma sa isang DNA profile ng isang Nathaniel Harvey. Si Nathaniel Harvey ay ipinanganak noong 1950 sa East Windsor. Kilala si Harvey dahil sa mga kaso niya ng assaults at pagpatay. Nagtatrabaho naman siya sa isang farm malapit sa lugar nila Donna. Noong June 17, 1985, isang katawan ng 37 years old na si Irene Schnapps ang natagpuan sa kanyang apartment sa Plainsboro, New Jersey. Ang inisyal na investigasyon ay siya ay pinagsamantalahan at pinatay gamit ang isang matulis na bagay. Matapos ang pag-aresto ni Harvey, natagpuan ng relo ni Irene na Seiko sa sasakyan ni Harvey na nagpatibay sa kanyang koneksyon sa krimen. Noong 1986, nahatulan si Nathaniel Harvey sa pagpatay kay Irene. Pero noong taong 1990, nabawi ang kanyang hatol dahil di umano'y nilabag ang kanyang Miranda rights at nagdulot ng pagdududa sa integridad ng kanyang unang pag-amin.
Sabi ng korte na dapat pinaalalahanan si Harvey ng kanyang Miranda rights matapos niyang humiling na makausap ang kanyang ama habang iniimbestigahan. Ang kaso ay dinala sa pangalawang paglilitis noong 1994 kung saan nahatulan si Harvey na may sentensyang kamatayan. Nagpatuloy ang mga legal na laban hanggang 2007 nang buwagin ng New Jersey ang death penalty at pinababa ang sentensya ni Harvey sa habang buhay na pagkakabilanggo ng walang posibilidad ng parol. Mahigit 20 years nang nakabilanggo si Harvey sa death row bago siya mamatay sa kulungan noong taong 2020. Noong taong 2023 naman, inanunsyo ni New Jersey Attorney General Matthew J. Platkin ang tiyak na pagkakakilanlan kay Nathaniel Harvey bilang responsable sa pagpatay kay Donna D. Maco. Kahit patay na si Harvey, ang paglutas ng kaso ay nagdala ng kapanatagan sa nagdadalamhating pamilya ni Donna. Ang 4 na dekada ng paglalakbay upang malutas ang pagpaslang kay Donna ay isang patunay sa determinasyon at dedikasyon ng mga pulis at mga eksperto sa forensic. Ito ay nagsilbing paalala na ang paghahangad ng hustisya ay walang limitasyon sa oras. Pagkamat ang salarin ay patay na, ang paglutas sa cold case na ito ay nagdulot ng kapayapaan sa pamilya at sa kanilang komunidad.